Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror, action film na tinatawag na The Purge, Anarchy. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jojo Colleen from Bulacan, JRA Shahad, Prince Nerf Hayes Toacal, Jaisel Salvacion, Michael Verzosa, Jamil Pagalanan, Silas Anthony Sira, Reyeng Ada Simbadjon, Angela Cute Imperial Family from San Mateo Rizal, Darwin Faustino from Bocaue Bulacan, Priya May Tata Mimi from Bitibot Miss Occidental, Howard Guillermo from Pangasinan, Buhay Pusman, from Caludan Nunungan Lanao del Norte, Nick Noki Boy from Kalibo Aklan, Rosalie Bernal from Bagong Silang Caloocan City, Ryan Baluca from Cebu City, at Yuta Okatsu from Dinalupihan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong taong 2023, hinarap ni Sergeant Leo Barnes ang isa na namang matinding pagsubok sa gabi ng Purge, isang gabi kung saan legal ang lahat ng uri ng krimen sa loob ng 12 oras. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas niya ang isang ina at anak na babae, na siyang pumihil sa kanya na makilahok sa pagpatay. 2 oras bago magsimula ang taunang Purge, si Eva, isang waitress, ay inaasikaso ang kanyang huling customer. Binigyan siya ni Mr. Sabian ng malaking tip at sinabihan siyang mag-ingat bago ito umalis. Pagkatapos linisin ni Eva ang mesa, sumama siya sa kanyang mga kasamahan na sina Tanya at Carlos na nanonood ng balita, na nagpapaalala sa mga hindi sasali sa Purge na umiwas sa mga lansangan. Si Tanya, na matalik na kaibigan ni Eva, ay sabik nang matapos ang kanyang shift, habang si Carlos naman ay nagbibiro na dukutin si Eva, kaya napangiti na lang ito ng alanganin. Sa wakas, pinauwi sila ng kanilang manager na si Mrs. Crowley, kaya nagmamadaling umalis ang lahat. Nagboluntaryo si Carlos na ihatid si Eva pauwi pero tumanggi ito. Tinukso siya ni Tanya at tinanong kung humingi ba siya ng dagdag sahod kay Mrs. Crowley, pero sagot ni Eva, hindi. Samantala, sa ibang lugar, naghahanda si Sergeant Leo para sa darating na gabi ng karahasan. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang anak na pumanaw, na ipinangako niyang ipaghihiganti ngayong gabi. Sa kabilang banda, isang mag-asawang hiwalay na sina Shane at Liz ay nakikinig sa radyo ng sasakyan habang dinidiskusyonan ng mga tao ang tunay na layunin ng Purge. Habang nasa daan, pinagmamasdan nila ang mga taong nagsisiksikan sa bahay at naglalagay ng mga harang sa pintuan. Habang nagda-drive, binubuklat ni Shane ang mga lumang larawan nila ni Liz, pero malamig itong sumasagot sa bawat pagtatangka ng asawa na makipag-usap. Sa isang billboard, ipinapaliwanag ng presidente ng New Founding Fathers o NFFA na si Donald Talbot na ang Purge ay ginawa para pababain ang lumalobong kriminalidad sa bansa. Habang pauwi si Eva, hinarang siya ng isang lalaki na nag-aalok ng murang armas para daw sa proteksyon, pero hindi niya ito pinansin. Pagdating niya sa kanilang gusali, sinalubong siya ni Diego, ang caretaker na may gusto sa kanya, at inalok siyang paprotektahan, pero tumanggi si Eva at dumiretso sa loob. Sa kanilang silid, pinapanood ni Cali, ang anak ni Eva, ang broadcast ng grupong Contra Purge na pinamumunuan ni Carmelo. Kasama niyang nanonood ang kanyang lolo na si Papa Rico, na tinawag si Carmelo na baliw. Ipinahayag ni Carmelo na ang Purge ay hindi para bawasan ang krimen kundi para paksain ang mahihirap at protektahan ang mayayaman. Sumang-ayon si Cali, pero giit ni Papa Rico, puro salita lang daw si Carmelo. Dumating si Eva at nag-away silang mag-ama dahil ayaw inumin ni Papa Rico ang kanyang gamot. Pinakalma sila ni Cali at pinakiusapan ang lolo na uminom. Humingi ng tawad si Papa Rico at sinabing matutulog na lang siya buong gabi. Pinayuhan niya silang siguraduhing nakasara ang lahat at sinabing mahal niya sila bago pumasok sa kanyang silid. Pinansin ni Cali ang kakaibang asal ng lolo niya at nalaman niyang hindi rin nakuha ng kanyang ina ang dagdag sahod na kailangan nila. Samantala, sina Liz at Shane ay papunta na sa kanilang sasakyan sa labas ng grocery nang biglang may lalaking may pintura sa mukha ang bumangga kay Shane at titig na titig sa kanila. Nakita rin nila ang isang grupo ng mga nakamaskarang purgers na tila sinusundan sila mula sa malayo kaya agad silang umalis. Sa kabilang banda, binisita ng dating asawa ni Leo na si Janice ang kanyang apartment. Napansin niya ang mga nakapaskil na litrato ni Warren Grass sa dingding, ang lalaking aksidenteng nakapatay sa anak ni Leo isang taon na ang nakalipas. Plano ni Leo na patayin siya ngayong gabi. Sinubukan siyang pigilan ni Janice pero hindi ito nagtagumpay. Sinabihan siya ni Leo na umalis na lang.
Samantala, patuloy na pinakikinggan ni Kali si Carmelo na hinihikayat ang mga tao na lumaban at wakasan ang NFFA. Habang iyon ay nangyayari, iniwan ni Papa Rico ang isang sulat sa kanyang kama, tahimik na lumabas ng apartment, at sumakay sa isang limousine ang naghihintay sa labas. Sa daan naman, nag-aaway sina Shane at Liz tungkol sa pagsasabi sa kapatid ni Shane na maghihiwalay na sila. Bigla na lang huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada. 45 minuto bago magsimula ang purge, pinaandar na ni Leo ang kanyang armored car palabas ng gusali. Sa parehong oras, nagkakandado na sina Eva at Kali ng kanilang pintuan at naglagay ng baril sa mesa para sa proteksyon. Habang desperadong tumatawag sina Liz at Shane sa mga kaibigan para humingi ng tulong pero walang sumasagot, may dumaan namang sasakyan. Napansin nilang tumutulo ang langis ng kanilang kotse at maya-maya'y may paparating na mga motor. Ang grupo ng mga purgers na nakita nila kanina sa grocery ang siyang sumunod sa kanila at ngayon ay nakatayo ilang metro ang layo, tinutukso at tinatakot sila. Dahil dito, napilitan silang tumakbo palayo. Ilang minuto bago magsimula ang purge, lumabas na sa lahat ng TV at screen sa bansa ang emergency broadcast system, na nagpapaalala ng mga patakaran sa loob ng 12 oras ng purge. Sa wakas, nakarating sina Liz at Shane sa gitna ng lungsod nang biglang umalangaw ang malakas na sirena, hudyat ng pagsisimula ng purge. Naglabasan ang iba't ibang grupo at individual na may kanya-kanyang sandata, at nagsimula na ang gabi ng kaguluhan kung saan bawat krimen ay pinapayagan. Habang nasa daan, iniwasan ni Leo ang kaguluhan sa highway at nagpatuloy papunta sa downtown. Samantala, sina Liz at Shane ay naglalakad sa mga eskinita, naghahanap ng lugar na mapagtataguan. Nakakita si Liz ng isang bangkay sa loob ng basurahan, kaya dali-dali silang tumakbo palayo. Nakita ni Shane ang grupo ng mga purgers sa kalsada kaya agad niyang hinayla si Liz papalayo. Sa apartment naman, naghahanda ng hapunan si Eva at hindi pinansin ang tunog ng sumabog sa labas. Nilapitan ni Kali ang silid ng kanyang lolo para ayain itong kumain, pero natuklasan niyang wala si Papa Rico. Tinawag niya ang kanyang ina, at sabay nilang binasa ang sulat na iniwan nito. Nakasulat doon na ibinenta ni Papa Rico ang sarili niya sa isang mayamang pamilya kapalit ng $100,000 na ipapasok sa kanilang account. Nagpapanik si Kali at napagtanto niyang tama si Carmelo, ginagamit lang ng mayayaman ang purge para paksain ang mahihirap. Nagpupuyos siya sa galit at gustong iligtas ang kanyang lolo, pero pinigilan siya ni Eva at tinanggap na niyang wala na ito. Biglang may malakas na ingay mula sa labas, at nakita nilang pinalilibutan ng mga paramilitary ng NFFA ang kanilang gusali. May isang malakas na pagsabog mula sa kabilang kwarto, at narinig nilang tinatawag ni Diego si Eva habang sapilitang pumapasok. May dala itong baril at halatang lasing sa kapangyarihan ng purge. Balak nitong pagsamantalahan si Eva dahil binaliwala daw siya nito noon. Pinagsabihan siya ni Kali, ngunit tinutukan siya ni Diego ng baril kaya inalok ni Eva ang sarili kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Samantala, sa kabilang daan, nakita ng isang purger na may skateboard sina Liz at Shane. Tumili ito at tinawag ang kanyang grupo, dahilan para habulin ang mag-asawa. Galit na galit naman si Diego habang nakatutok ang baril kay Eva, ngunit biglang may narinig siyang kaluskos, inakala niyang si Papa Rico ang bumalik. Sinundan niya ang ingay, pero ilang sandali lang, umulan ng bala at tinamaan siya. Nang makita nilang patay si Diego, mabilis na nagtago sina Eva at Kali sa loob ng aparador. Mula sa salamin, nakita ni Eva ang mga armadong lalaki na pumasok sa apartment kaya dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng aparador. Ngunit bigla itong binuksan ng mga sundalo at natagpuan sila. Nagulat ang isa sa radyo kay Big Daddy, na may nahanap siyang 2 babae para sa purge. Hinayla nila si Eva at Kali pababa habang nagpupumiglas ang dalawa. Habang binababa sila, nadaanan nila ang mga bangkay sa pasilyo habang nililimas ng grupo ang bawat silid. Sa kalsada naman, nakita ni Leo ang isang malaking trailer truck na nakaharang sa daan, mismong sa harap ng gusali ni na Eva. Pinatay niya ang ilaw ng sasakyan at dahan-daang lumapit. Nakita niyang lumalabas ang mga armadong lalaki bitbit sina Eva at Kali. Kumapit si Kali sa poste ng kalsada, pero hinayla siya ng lalaki at ibinagsak sa lupa. Mula sa malayo, pinilit ni Leo na huwag makialam. Hinayaan niyang mahulog ang baril sa kamay para pigilan ang sarili na sumaklolo. Ngunit nang marinig niyang umiiyak at tumatawag si Kali sa kanyang ina, hindi na siya nakatiis. Bilang isang ama, naramdaman niya ang parehong sakit. Kinuha niya ang kanyang baril at lumabas ng sasakyan.
Maingat niyang sinilip ang paligid, naglalakad papalapit sa mga lalaki na hindi pa siya napapansin. Malapit noon, nagtago sina Liz at Shane sa tabi ng kotse ni Leo at napansin nilang bukas ang pinto nito, kaya agad silang sumiksik sa loob. Mula sa likuran, inatake ni Leo ang mga armadong lalaki at pinaslang sila isa-isa. Pagkatapos, nagtago siya sa gilid ng truck at binaril si Big Daddy na nasa tabi ng kanyang machine gun. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo, pero hindi siya tinantanan ng kanyang konsensya. Binalhikan niya sina Eva at Kali at tinawag silang sumama sa kanya. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, laking gulat niya nang makita sina Liz at Shane na nagtatago sa loob. Naiinis na tinutukan sila ni Leo ng baril at sinabihang bumaba, ngunit nakiusap ang mag-asawa na huwag silang paalisan. Biglang napansin ni Kali na muling bumabangon si Big Daddy, kaya agad niyang binalaan ang grupo. Wala nang nagawa si Leo kundi sumakay na rin. Mula sa kanto, nakita ni Liz ang grupo ng mga purgers, kaya sumigaw siya kay Leo na paandarin agad ang sasakyan. Nagpaputok ng bala si Big Daddy sa kanilang bulletproof car, ngunit agad silang nakaliko. Pagkatapos, binaril naman niya hanggang na umatras din agad. Nang makalayo, sinigurado ni Eva ang kalagayan ng anak niyang si Kali. Nagpasalamat ito kay Leo, ngunit imbes na sagutin, tinanong ng sergeant kung bakit sila hinahabol ng mga armadong lalaki. Hindi pa rin sinabi ni Leo kung ano ang tunay niyang pakay ngayong gabi ng purge. Habang nasa daan, nakita nila ang isang babae na balot ng dugo, paalala na hindi pa sila ligtas. Tinanong ni Kali kung saan sila pupunta, ngunit biglang huminto ang sasakyan. Tinamaan ito ng armor-piercing bullets mula sa baril ni Big Daddy kaya tuluyang nasira. Iminungkahi ni Liz na manatili na lang sila sa loob hanggang matapos ang purge, pero tumanggi si Leo. Naiinis siya sa sarili dahil tinulungan pa niya ang grupo. Sinabi niyang aalis na siya at binigyan sila ng mga baril mula sa trunk ng sasakyan bago naglakad palayo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Eva at sinabing may kakilala siyang pwedeng magpahiram ng sasakyan sa lungsod kung tutulungan niya silang makarating doon ng ligtas. Napaisip si Leo, bumalik, at iniabot kay Eva ang telepono para tawagan ang kaibigang si Tanya at sabihin ang kanilang plano. Naglakad na ang grupo sa kalye, hindi nila alam na may mga security camera na nakatutok sa kanila. Habang naglalakad sa open road, biglang may mga putok ng bala mula sa itaas. Isang babaeng tinatawag ang sarili niyang, kanang kamay ng Diyos, ang nagpapaputok sa bubong. Nang lumingon ito sa ibang direksyon, nakatawid sila ng ligtas. Ipinaalala ni Leo sa grupo ang kanilang plano, ngunit nakita nila hanggang na kanina pa nila iniiwasan, ngayon ay naghahadjas ng bangkay sa van sa kanto. Pagkaalis ng grupo, hindi sumang-ayon si Shane sa plano ni Leo at aksidenteng nahulog sa isang patibong na nagpabahala sa mga tao sa paligid. Mabilis na pinaslang ni Leo ang isang lalaking walang tirahan na umatake sa kanila, at binaril pa ang mga nasa gusali. Nakalabas si Shane matapos barilin ang bitag at agad silang tumakbo dahil may mga humahabol pa rin. Samantala, sa himpilan ng gobyerno, inanunsyo na 6 na oras na lang bago matapos ang purge, pero biglang nahak ng grupo ni Carmelo ang signal. Muli niyang hinikayat ang mga mamamayan na lumaban dahil winawasak daw ng NFFA ang tunay na demokrasya ng bansa. Pagdating nila sa business district, ipinahayag ni Shane ang pag-aalala niya tungkol kay Leo, na alam niyang isa ring purger. Sinubukang kausapin ni Kali si Leo, pero itinakda ng sergeant ang no talking rule. Habang naglalakad, nadaanan nila ang isang bangko kung saan nakabitin ang isang broker na may karatulang, "Ninakawan ko ang pensyon ng mga tao." Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang iniwang truck ni Big Daddy na pawn ng bangkay ng kanyang mga tauhan. May sugatang lalaking lumapit kay Liz at humingi ng tulong pero agad din itong namatay. Nilapitan ni Leo ang truck at napansin ang mga basyo ng bala mula sa machine gun. Tinawag niya ang grupo at umakyat sila sa loob. Natuklasan nilang may mga monitor ito na nakakonekta sa mga traffic camera ng buong lungsod, patunay na ang gobyerno mismo ang nag-upos sa mga armadong lalaki. Sa isa sa mga screen, nakita ni Eva ang kanilang apartment na pinalilibutan ng mga sundalo, katulad ng iba pang gusali. Sa dingding ng truck, napansin ni Kali ang NFFA logo na may malaking X, natanda na si Carmelo at ang kanyang grupo ang umatake rito. Habang papalapit ang isa pang malaking truck, kinuha nila ang ilang armas at nagmadaling umalis. Pagdaan nila sa subway, napasigaw si Liz nang may daga na umakyat sa kanyang binti, dahilan para marinig sila ng mga purger. Nakakita ng isa si Leo, kaya mabilis niya itong sinakal hanggang mawalan ng malay. Sa loob ng subway tunnel, hinarap ni Kali si Leo at tinanong ang tunay niyang dahilan sa paglabas ngayong gabi. Hindi sinabi ni Leo, pero alam niyang naaalala niya ang kanyang namayapang anak sa dalaga.
Alam ni Kali na lalabas si Leo para pumatay, kaya sinubukan niya itong kausapin para pigilan. Naiinis si Leo at sinabihan siyang tumahimik. Ilang sandali pa, inalis ng sergeant ang kanyang safety vest at isinuot ito kay Kali, marahang senyales ng kanyang pagsisisi sa naging ugali niya rito. Habang nagpapatuloy sila, nakita ni Leo ang mga refugee na nagtatago sa pagitan ng mga espasyo ng tunnel para makaiwas sa panganib. Bigla na lang, isang grupo ng mga gangster ang sumugod sa subway at sinunog ang mga refugee ng walang awa. Agad na tumakbo ang grupo ni Leo, pero nadapa si Eva kaya bumagal sila. Binuhat siya ng sergeant at mabilis na tumakbo. Napansin ni Shane na malapit na silang abutan ng mga purgers, kaya huminto siya at nagsimulang bumaril. Sumama rin si Liz sa kanyang asawa, pero tinamaan ito ng bala. Patuloy silang nagpaputok hanggang sa mabarrel ni Shane ang driver ng mga kalaban. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, bumangga, at sumabog, dahilan para mamatay agad ang mga purgers. Samantala, nakarating sina Eva, Kali, at Leo sa kabilang istasyon at doon naghihintay sa mag-asawa. Pagdating ng dalawa, tumakbo silang lahat papunta sa apartment ni Tanya. Hindi nila alam, na-detect sila ng security camera, habang may isa pang trailer na lumihis ng daan para hanapin sila. Nang makita ni Eva ang gusali, agad silang tumakbo sa likurang pinto at sinalubong sila ni Tanya. Sa loob, nilinis ni Leo ang sugat ni Shane habang inimbitahan sila ng pamilya na kumain ng hapunan. Habang kumakain, nag-aasaran sina Tanya at ang kapatid niyang si Lorraine. Maya-maya, dumating sina Roddy at Barney, asawa at ama ni Lorraine, galing sa pag-iikot sa paligid. Sinabi ni Barney na hindi sila mga purgers, pero dahil lasing si Tanya, hindi siya naniwala. Humingi ng malinis na damit si Leo kaya pumasok siya sa isang silid, at napansin niyang umiinom ng gamot si Tanya sa banyo para kumalma. Sa sala naman, muling nagkabalikan si Shane at Liz matapos mapagtantong ayaw na nilang mawala sa isa't isa. Pagbalik ni Tanya, inanyayahan niyang sumayaw si Roddy. Hinayla ni Leo si Eva sa gilid at sinabing kailangan na niyang umalis. Ngunit inamin ng babae na nagsinungaling siya tungkol sa kotse. Labis na nadismaya si Leo at sinabi niyang ginagawa niya ito para sa kanyang anak. Kinuha niya ang gamit niya at nagbalak ng umalis, pero pinigilan siya ni Kali sa pintuan. Bigla na lang pumutok ang baril ni Lorraine at binaril ang sarili niyang kapatid, dahilan para mabiga ang lahat. Sinubukan siyang pigilan ng kanilang ina, pero sinuntok siya ni Lorraine at isinuko ang lihim. Niloloko raw siya ng kapatid niya kasama ang asawa niyang si Roddy. Nakiusap si Roddy na tumigil ang kanyang asawa, pero nagpakawala ito ng isa pang putok na lumihis. Hinablot ni Roddy si Liz at tinutukan ng baril, iniisip na hindi siya sasaktan ni Lorraine. Pero binaril ni Leo ang binti ni Roddy para mapahinto ito. Nagpalitan ng putok sina Leo at Lorraine habang binibigyan ni Leo ng oras ang kanyang mga kasamahan para makatakas palabas ng apartment. Habang tumatakas sila, narinig nila ang tunog ng mga sasakyan sa labas, ang malisya. Hindi nila alam, natunton sila gamit ang mga traffic cam. Lumabas si Leo para silipin, at narinig niyang inutusan ni Big Daddy ang mga tauhan na patayin si Leo at dakpin sina Eva at Kali. Bumalik siya at agad na inutusan ang grupo na tumakbo sa likuran at tumalon sa bakod. Sinabi niya kay Eva na tumakbo sila ng mabilis habang siya naman ay nagtatago. Pagdating ng mga sundalo, sumugod sila sa loob habang nagtatago si Leo. Pagkaalis ng mga ito, agad siyang umakyat sa bakod pero bigla siyang sinalakay ng isang grupo ng mga nakamaskara na may hawak ng armas. Nahuli rin nila ang buong grupo niya. Sa loob ng isang van, tinanggal ng isa sa mga lalaki ang kanyang maskara at sinabi nilang kinikidnap nila ang mga tao kapalit ng pera. Tumigil ang sasakyan at itinapon sila sa labas. Binigyan ng pera ang mga kidnapper habang inakay ng mga gwardya ang grupo ni Leo papasok sa isang gusali. Sa entablado, pinaluhod sila ng mga gwardya kasama ang ibang mga bihag. Nang bumukas ang kurtina, tumambad sa kanila ang isang grupo ng mayayamang manonood na nagpalakpakan. Ipinakilala sila ng babaeng host at inimbitahan ang mga bisita na sumali sa kanilang huling purge ngayong gabi, may simula pang presyo. Ilan sa mga gustong sumali ay ang mag-asawang Lockhart, ang Hanover Sisters, at si Mr. Hurst kasama ang mga anak niya. Habang nagbibiro ang host tungkol sa mga sandatang pwedeng gamitin ng mga purgers, sinabi niya ang good luck bago sila magsimula. Dinala ng mga gwardya ang grupo sa isang gawa-gawang parke habang pinapanood sila ng mga mayayamang bisita sa likod ng makapal na salamin. Pinangunahan ni Leo ang kanyang grupo at nagtago sila sa likod ng matibay na pader. Pumasok ang mga purger sa arena suot ang kanilang night vision goggles at mga napiling sandata. Sabay-sabay silang nagsisigawan, nagpapasalamat sa Founding Fathers sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapurge.
Pagkatapos noon, nakarinig sila ng mga putok ng baril, at tahimik na sinabi ni Leo na lalabas siya para manghuli at kunin ang isang night vision goggle. Maingat siyang gumalaw sa dilim, at bigla niyang sinunggaban si Mr. Lockhart sa lupa at binali ang leeg nito. Pero may isa pang bumaril sa kanya, kaya kinuha ni Leo ang baril ng kalaban at binaril ito hanggang mamatay. Pagkatapos, sinuot niya ang night vision goggles at nakasalubong ang magkapatid na Hanover na may mga patalim. Mabilis niyang pinaslang ang mga ito. Kinuha niya ang kanilang goggles at mga sandata, saka nagpaputok sa direksyon ng mga nanonood. Muli siyang nagkita-kita kasama ang kanyang grupo at binigyan sila ng mga sandata. Si Liz naman ay nakapatay ng isa pang purger, pero napansin niyang may dalawa pang tumakas palabas ng hall. Samantala, tinawag ng host ang backup. Biglang bumukas ang mga ilaw at dagsa ang mga gwardya sa paligid. Wala nang takas, kaya hinikayat ni Leo ang lahat na lumaban hanggang sa huli. Doon, inamin ni Shane ang pagmamahal niya kay Liz kahit matagal na silang nagkahiwalay. Pero bago pa siya matapos magsalita, binaril siya ng isang gwardya at agad na napatay. Maya-maya, may sumabog sa labas na nagpatunog ng alarm. Isang smoke canister ang itinapon sa loob ng arena habang nagpaputok naman ang anti-purge group laban sa mga gwardya. Dahil sa kalituhan, nagsitakbuhan ang mga mayayamang manonood palabas. Nilusob ng grupo ni Carmelo ang mga gwardya, at pagpasok niya sa hall, tuluyan nang nagkagulo ang lahat. Habang nangyayari iyon, pinili ni Liz na manatili sa tabi ng kanyang kasintahang wala ng buhay. Si Leo, kasama sina Eva at Callie, ay nagpaalam at umalis na. Paglabas nila, pinigilan ni Leo ang host na nakasakay sa kanyang sasakyan, tinakat ito, pero kalaunan ay pinayagang makaalis. Sumakay sila sa kotse at nalaman nilang matatapos na ang purge sa loob ng wala pang isang oras. Buo ang loob ni Leo, kaya nagtungo siya sa bahay ng kanyang target kasama ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sergeant malapit sa bahay ni Warren Grass. Ibinunyag niya na namatay ang anak niya 1 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa kalsada. Ang lalaking si Warren, na lasing noon, ang dahilan ng pagkamatay pero napawalang sala dahil sa teknikalidad. Sa loob ng 1 taon, sinubaybayan ni Leo si Warren at sinira ang likurang harang ng bahay nito ilang linggo na ang nakalipas. Galit na galit siyang sumigaw kay Callie nang pigilan siya nitong mag-purge. Pagkatapos noon, pumasok si Leo sa bahay gamit ang pintuang hinarang niya kanina at kumuha ng kutsilyo mula sa kusina. May 5 minuto na lang bago matapos ang purge. Gin-icing niya si Warren na natutulog sa tabi ng asawa nito at agad niyang ibinagsak sa sahig. Galit na galit si Leo habang tinutukan niya ng kutsilyo si Warren na nagmamakaawang huwag siyang patayin. Maya-maya, lumabas si Leo ng bahay, pero bigla siyang binaril ni Big Daddy. Natuklasan nito ang pagkakakilanlan ng sergeant at sinundan siya hanggang sa bahay ni Warren. Ibinunyag ni Big Daddy na ang NFFA mismo ang kumukumpleto sa kakulangan ng mga pinapatay tuwing purge upang makamit ang kanilang mga layunin. Itinutok ni Big Daddy ang baril sa ulo ni Leo, ngunit bago siya makaputok, binaril siya ni Warren, ang lalaking pinatawag ni Leo kanina. Habang dumarating ang mga reinforcement, umalungaw ang sirena na hudyat ng pagtatapos ng purge. Mabilis na dinala ni Eva at Callie si Leo sa ospital kasama ang tulong ni Warren. Samantala, nagsimula ng magsidatingan ang mga opisyal at paramedic sa buong lungsod para linisin ang kaguluhan, habang ang NFFA ay nagbibilang na naman ng oras para sa susunod na purge. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.